marasa pa kung bakit ganun kayo mag-isip. Tigilan kasi ninyo yung pagpapaloko sa kanila. Then refocus on food production. Ba't hindi ninyo kopyahin na lang? Mahilig naman kayo sa copy-paste. I-copy-paste na lang ninyo yung programa ng dating Pangulong Marcos. Napakinggan ko si Attorney Larry Gadon discussing this. And I was reminded, mga kababayan, of the beautiful programs ni dating Pangulong Marcos. Ano yon? Green Revolution. Damputin ang mga itak, piko, asarol, tabak. Lusumin natin, mga kapatid, ang mga kalupaan. Isulong ang revolusyong agrikultura. Green Revolution. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito po sa lungsod ng Legazpi Province sa Albay, Philippines. To the world, kumusta po kayo? So ngayong umaga, mga kababayan, Monday, January 25, 2021. Marami tayong pag-usapan at yung topic natin dito, yung soaring prices of commodities. Lumala. Ako nga po, naubusan ako kahapon. Hindi man po ako naubusan. Pag binigyan ako ng aking asawa ng pang-market, hindi man po, dinagdagan na nga niya ng, hindi ko nasabihin kung magkano. First time ko, mga kababayan na naubusan, parehas lang naman yung binibili namin. Dumagdag talaga. Ako kasi hindi man nagtatanong. 2 kilo niyan, 2 kilo nito. Hindi ko man tinatanong kung magkano yung kilo. Pagtingin ko sa wallet, sabi ko, ubos na. Nakita ninyo, mga kababayan? Yan kasi. Bakit tayo ganito? Yan kasi. Ayaw ninyong tumigil kasi. Pag-usapan po natin, napakalaga kasi bilyon-bilyon yung uubusin ng ating pamahalaan para ibili ng bakulaw. Bakit kasi hindi ninyo ibalik yung panahon ng dating Pangulong Marcos nang sabi ninyo diktador? At daming magagandang programa. So, maghihirap yung ating mga kababayan kasi we have a soaring prices of commodities. Nagkakagulo na ngayon yan sa gobyerno. Sa Israel, mga kababayan, naglabo-labo. Sabi ko sa inyo. Hello mga kapatid yan sa Israel. Bakit kayo naglabo-labo? So, isishare ko sa inyo yung balita, mga kababayan. Ngayon, yung isa pang balita dito na pag-uusapan natin, yung sa Amerika, nagsisina yung mga union leaders. In-endorse kasi nila si Biden. Ngayon, nagsisi kayo. Bakit sila nagsisisi? Sabi ko sa inyo, pagsisisi talagang nasa huli, mga kababayan. At itong ating programa, as usual, atid sa inyo ng napakagandang mga products natin from Malaysia. Firmax Firming and Lifting Cream. Mag-message na lang po kayo sa aming messenger. Yung gustong bumata, ito naman po, anti-aging po siya. Revitalizing Serum. Automax. Sa mukha siya ginagamit. Twice a day. And you will look 10 years younger than your age, mga kababayan. Isa lang ang buhay, kaya ingatan po natin. Yun ang punto ko po. Pero hindi tayo nagpipilit. Hindi tayo nagpipilit. Yung gusto po, dumiritso kayo. Dalangin ko lang po, mga kababayan, na ang maitusok sa inyo, mabuting walang epektong masama. Yan ang dalangin ko. Ang daming nagko-consult sa akin, mga kababayan, kung ano yung magiging desisyon nila. Sabi ko, pray hard. Lalo kung wala kang choice. Yan kasi ibang bansa.
Hindi ka man makauwi. Yung employer mo, ayaw pumayag. So, anong gagawin mo? Magre-resign ka? Magugutom yung family mo? Kaya nga po, ang advice ko sa inyo, para siguro mas malalim yung understanding ninyo kung ano to. Pero hindi ko sinasabing ito na yung marka ng bakulaw, ha? Marka ng bakulaw. Marka ng mamaw. Ang marka ng mamaw po, for the Christian viewers natin, ang marka ng mamaw will be administered. This bakulaw could evolve at sa tingin ko, could be, ito na nga siya. But it will come during the tribulation period. It is not today. Bakit po? Wala pa man pong rapture. Hindi pa nga natin kilala kung sino yung uupo na mamaw. At for the believers, hindi man po tayo papasok doon sa pagmamarka ng mamaw. Malinaw yun, ha? Yung marka ng mamaw will be done during the tribulation. In which case, yung mamaw magpapakilala sa mundo. Wala pa man pong nagpapakilalang mamaw. It will come after the rapture of the believers, the church. Once the rapture of the believers happened, all hell will break loose. Di ko kayo tinatakot. All hell will break loose. Wala nang restrainer eh. Ang restrainer sa mundo, yung mga believers. Pag inalis na ng ating Panginoon yung restrainer, bang! Yung mga maiiwan, kayo po ang makaka-witness ng marka ng mamaw. And you will be targeted. And you will be outlaws kayo. Inaabang na nila ngayon yung mga batas, mga kababayan, that will be implemented, nakapile na sa Senate, sa Congress. It will become mandatory. So, ang ibig sabihin po, the rapture of the church is just, it is just in the corner, the rapture of the church. In the tribulation period is about to begin once the rapture happens. Nakaabang na lahat eh. Nakaabang. Yung marka ng mamaw, mga kababayan, na bakulaw, umiilaw-ilaw yon. Nakita ko yung umiilaw-ilaw. Ngayon po, yung bakulaw dito, di ba dito ina-administer? During the time of tribulation, mga kababayan, dito na siya. Dapat dito. Kaya nga po, nakaabang na siya. Bakit na natin alam na nakaabang siya? Sinasanay na yung noo natin. Ito, sinasanay na nila. Ito, tapos ito, sinasanay na during our... Pag pumasyal ka sa mga establishment, dito at dito. Sinasanay na para hindi kayo manibago. Sabi ko sa inyo, hindi magagamali ang Word of God. In Mark is karagma, mga kababayan. In the bakulaw, will have an active ingredient, illuminating protein ng tawag luciferase. So you become a race of Lucifer. Hindi man nila tinatago. Ano ang active ingredient niyan? Luciferase. O sige, tawag nila luciferase. Si Lucifer. Natindihan niya, Mr. Maravillas?
Matindi talaga. Pero ngayon, pwede kayo ang kwan ngayon, mga kababayan, ang danger lang, baka matulad kayo, no? Pero hindi pa man po ito yung marka ni Mamaw. Hindi pa man po ito. Practice pa man lang po ito. Experimental in mind conditioning. Sinasanay tayo para tanggapin ang ultimate. Yung ultimate nila na gagamitin, yun ang marka. Para masanay ka, ito anya yung mga dapat i-require natin ganito para hindi sila. Kasi anya wala man anya, di ba? Ako nga anya nakadalawa na. Ayos man anya ako. Salamat, Lord. O di okay. Ito na po. Basahin ko sa inyo. Jerusalem Post, China-Taiwan tensions rise days into Biden presidency. O, kita ninyo. After 8 Chinese bomber planes and 4 fighter jets flew into Taiwan's defense zone on Saturday between mainland Taiwan and Taiwan-controlled Pratas Islands in the South China Sea. Chinese Air Force planes including 12 fighter jets. Sabi ko sa inyo, kasama po ang limited war nuclear exchange. Kasama siya sa pinaplano ng mga kabalerns. At mga kababayan, bigla na lang kayong magtataka, biglang may nagliparan ng mga eroplano. Pero hindi pa po ito yung Armageddon. Di pa yan. And there will be wars and rumors of wars. Lalong si Biden, kabalern, agent ng kabalern. Kaya yung deep state ng Amerika, gatong ng conflict, yun po, yun. Kaya nga nila tinanggal si Trump. And Trump, mga kababayan, imagine Trump, nag-expire na yung kanyang term as president. Hindi na nga kinontest. But the impeachment against... Ay, palitan ko pala yung pangalan niya. Ay, si McDonald. Si McDonald na lang po. Okay lang, McDonald. McDonald na lang po. Kasi yung nadali yung... delete. Na-delete yung isa kong video po doon sa dito sa kabila, Dante Maravillas vlog. Imagine, kokonti pa lang yung napag-inita na. Kokonti pa lang yung subscriber diyan at viewers. Napag-initan, dinilit yung isang video ko dahil lang kay Mang Donald. Ang tinanggal po yung kay Mang Donald na episode. Mang Donald na sana. Kung hindi, Macdo na sana, no? Magalit naman po yung Macdo. Naging politika. Mang Donald na lang. Di ba dapat moot in academic na kung dito sa atin? Ha? Yung Mang Donald na lang. Di ba dapat... kasi wala na siya sa posisyon. Ayaw tigilan po. Ihihiring pa rin yung impeachment case filed against Mang Donald. Kasi ang target nila, ganito kasi yung thinking nila, baka niya bumalik pa kasi nag-organize ng Patriot. Si Mang Donald nag-organize ng Patriot Party. Dapat daw i-disqualified na tumakbo uli bilang Pangulo. Kita ninyo kung gaano katindi yun, mga kabalerns. So mag-hearing sila by March yata of the impeachment. Kung dito sa atin, moot in academic siya, sino pang i-impeach mo? Bakit mo pa i-impeach? Kung dito, o yung mga will move for the termination of the impeachment proceedings. Mr. Chair, I move for the termination of the impeachment case against McDonald for being moot in academic because McDonald is now
McDonald term has now expired. He is not anymore the president of this country. So, why discuss the impeachment? Sino pa yung i-remove mo? Umalis na nga. They will see to it na si McDonald hindi na makatakbo pa. Baka bumalik pa niya. Alam kasi nila si McDonald nanalo. Ginamitan lang si McDonald ng magic tulad ng nangyari dito kay BBM. Kaya umupo si Baygon. Alam nila kasi yon. In 2 days of the presidency ni ginatungan ng tingnan ninyo ito. China views democratically ruled Taiwan as its own territory and has in the past few months increased military activity near the island. But China's activity over the weekend marked a ratcheting up with fighters and bombers being dispatched rather than reconnaissance aircraft as had generally been the case in recent weeks. So, mga kababayan, itong mga kabalerns that will establish the one world government, the new world order, will unleash the dogs of war and we will have a limited nuclear exchange. Tandaan po ninyo yan. That is part of their agenda to reduce the population of this world other than itong pandemonyo. Maniwala kayo sa hindi. War, pandemonium, famine. Yun po ang mangyayari sa atin. Kaya mag-ready po tayo. Pag-usapan natin itong soaring prices of commodities. Kasi po, ito ngayon ang laman ng balita. Last week pa. At isinisisi nila mga kababayan dito sa natural calamities, the climate change and natural calamities na sila din ang may gawa. At dito sa trangkaso ng baboy, noong panahon, wala mang trangkaso ang baboy. Wala man yan. Ngayon, nagkatrangkaso yung baboy. So you have to kill the baboy para daw hindi tayo malagay sa problema yung health natin, makompromise yung ating health. Sabi nga natin dito, wala na kasing kayong ginawa kundi pandemonium. Ayan kasi. The government has vowed relief to the soaring prices of food products by imposing stricter measures on retailers and a possible 60-day price freeze on pork, chicken, fish, and vegetables in Metro Manila. Mayors have signed an agreement with the DA, DTI, MMDA to adopt a unified set of measures to arrest high prices of produce in the markets. Agriculture Secretary William Dar over the weekend said among the agreed strategies is the strengthening of the local price coordinating councils in a bid to clamp down on overpricing by wholesalers, traders, and retailers. Yan kasi. Naniwala kasi kayo ng mga kuwan nila eh. You're so defocused. As you focus on
things like the pandemonium na creation nila, nawala na yung dati nating dapat ginagawa, the normal activities, the food production, nawala na yung focus natin doon. Tumama pa yung mga calamities, ayun. Sabi nga natin, mga kababayan, tigilan kasi ninyo yung pagiging abnormal mag-isip. At yung pera ng bayan, ilagay ninyo sa tama, and you allocate billions of pesos para ibili ng bakulaw na sana magamit ng mga farmers, cooperatives, etc. para sa food production natin. Yung focus kasi ninyo, mga local officials and national officials, lahat na lang bid ko, pandemonium. Pagbili ninyo ng bakulaw, ano nga ang isihon? Ngiting aso. Ay, hindi ngiting aso. Talagang tuwang-tuwa yung mga kabalerns na may-ari ng pharmaceutical companies. So yung dating mayayaman na, dinoble ninyo, triniple ninyo yung yaman. Kasi yung resources natin, imbes ginamit doon sa food production ng bakulaw. Marasa pa. Sabi nga dito sa amin, hindi ko alam ang Tagalog ng marasa pa. Kung bakit ganun kayo mag-isip. Tigilan kasi ninyo yung pagpapaloko sa kanila. Then refocus on food production. Ba't hindi ninyo kopyahin na lang? Hindi na kayo makapag-isip ng maayos? Mahilig naman kayo sa copy-paste. I-copy-paste na lang ninyo yung programa ng dating Pangulong Marcos. Napakinggan ko si Atty. Larry Gadon discussing this, and I was reminded, mga kababayan, of the beautiful programs ni dating Pangulong Marcos. Ano yon? Green Revolution. Damputin ang mga itak, piko, asarol, tabak, losobin natin mga kapatid. Ano yung mga umahan? Losobin natin mga kapatid ang mga kalupaan. Isulong ang revolusyong agrikultura. Green Revolution. You see? Ganon lang kasimple yun. Ako nga tuwang-tuwa dito sa amin, yung isang congressman namin, i-mention ko na, kaibigan ko yon. Si Congressman Nando Gonzales. Pero pinalitan na pala siya ng ating kaibigan, yung tao niya, Chief of Staff, si Congressman Fernando rin, Tibor Cabredo. Yon, mga kababayan, ang ginagawa rito, at least doon sa kanyang distrito. Gulayan dito, gulayan doon. Root crops dito, root crops doon. Tinutulungan po sila lahat. At habang nagtatanim, nagsasayaw-sayaw. Noong panahon ni Marcos, mga kababayan, tuwang-tuwa tayo. Ganon ang promotion po. Ginawa nilang masaya. Kaya lang po, yung may kanta noon na planting rice is never fun. Magtanim ay di biro, palaging nakayoko, di naman makatayo. Magapo. Ayan. Pagtanim ay di biro,
Maghapong nakayuko, di naman makaupo, di naman makatayo. Negative. Pero ngayon, positive yung ginawang positive. Nagsasayaw-sayaw sila, may pa-contest, tapos binibili mismo through the cooperatives. Di ba maganda yon? Green Revolution, damputin ng mga tabak, lusobin ang mga parang, bungkalin ang mga kalupaan, isulong ang Green Revolution. Yun ang panahon ni Marcos. Ano pa? Kadiwa. Ang akala po namin, mahal na Pangulo, di ba na-mention mo po yon during your early days as president ng ating bansa? You mentioned about the good programs, excellent programs of former President Marcos. Nasaan na po yung kadiwa? Ibalik po ninyo ang kadiwa ng bayan. All these programs kasi inalis ni Coricong kasi pag hindi niya inalis, very selfish si Coricong. Lahat ng magaganda na programa ng dating Presidente Marcos, inalis siya kasi ayaw niyang maalala ninyo ang mabubuting programa ni Marcos. Wala man silang maipalit. Wala man. Kasi yung tok-tok nila, lahat politika. Hindi man yung pagtulog eh. Lahat politika, politika, politika. Human rights, Marcos sa abuses, martial law, never again. Yun ang laging naririnig na lang natin. Pati yung nuclear power plant, pina-stop ng mga gonggong, ng mga ulupong. O tingnan ninyo ngayon tayo. Wala man silang pinagawa. 2011 na. Yung nanonood sa atin. So ibalik ninyo ang kadiwa, Green Revolution, Masagana 99. Kasi po, mayroon tayong tinatawa ito, gas-gas na to, lagi ninyong naririnig kahit kaninong komentarista. The law of supply and demand, that is a natural law, anya. Pag may shortage tayo, and we have a high demand of products, naturally, yung prices po, tataas. And in the natural law, pag biniliktad mo siya, mataas yung production mo, then you have the same demand, bababa yung presyo. Ganon yun eh. And you cannot amend that. That is a natural law. That is the only way. Flood the market with foods. How will you flood the market with foods kung wala ka mang produksyong maayos? Kasi ang totok ninyo, 24 oras na lang ang totok ninyo. Yung pandemonium na 99.9% ang survival rate, mga gonggong. Wala na kayong ginawa, mag-meeting-meeting kayo at magbilang. Tapos yung binilang ninyong nag-positive, kinaumagahan, negative naman pala. Kakainit kayo ng ulo eh. Tapos ngayon, nakomplika yung problema natin. Na may solusyon naman sana, na hindi naman kailangan kayo mag-isip. Copy-paste na lang tulad ng ginagawa ninyo doon. Kung anong sinabi ni Tedros, ni BG, ito ipasa ninyo, copy-paste, pasa din kayo. You create our own problems. Tapos hindi na ninyo ngayon malabasan. Problemado kayo. Magsipaglayas na kaya lang kayo dyan. At take over kaming mga believers ng cure. Ako willing ako. Gusto mo akong pumalit dyan sa palasyo? Ako na.
Gusto ninyo, mga kababayan? That's simple. Pero wag na, si Bongbong na lang. Si Bongbong, para kopyang-kopya kung ano yung programa ng daddy niya, yun na yun. Dadagdag na lang ng konti para attune to the call of the time. O gano'n na lang, dadagdag na lang tayo kasi siyempre ibang panahon yon, lumang panahon. Ngayon, panahon ng pandemonium. You see? But very simple, mga kababayan. Nandyan na, biyayang dagat. Ang ganda ng programang biyayang dagat para doon sa para mandaragat, mangingisda. Sabi ko sa inyo. Backyard gardening. Noon, doon kami mga bata pa, yon ang itinuturo sa amin in school. We're encouraged every family. Yung subject namin noon, ano yon? Naalala ko pa yung tatay ko. He was requested by the school, kasi farmer to till the backyard ng school. Para kami naman, hindi naman kami pwedeng, kami yung mag-araro. Di ba? That is part of the subject in the elementary. Para po hindi makalimutan ng mga tao yung pagtatanim. The real heroes, mga kababayan, are our farmers. But our farmers, mga kababayan, naging pinabayaan. Tingnan ninyo, yung mga kabataan ngayon. Kahit nga ako I should be a farmer till today. But I was discouraged. Why? Pag farmer ka po, ang ibig sabihin, mahirap ka. Nanlilimahid. You cannot support your needs. You cannot, hindi mo kaya makapagpaaral ng maayos. Ganon din yung naisip ko Sabi ko, iwan ko na itong namin. Pag dito ako, di na lang ako mag-aasawa. Ang hirap-hirap Di man kami inintindi. Laging maririnig mo sa radyo, Marcos dictator. Ibagsak. Paano ni Coricong? Rally ng rally. O yun, nasa kabataan ko po. Kabataan ako noon. Sabi ko, radyo na lang ako para magaan lang, salita lang ng salita. Hindi ako naaarawan. Ganito na ako ngayon. Masisi ninyo. Because the farmers were abandoned until now. O kita ninyo. Ibalik po natin. Ituro sa mga kabataan para hindi magutom yung next generation po natin. We're so, mga kababayan, tawag doon, sinabotahe masyado. Backyard hog racing. Cow, goat, and Carabao dispersal. Dati na itong ginagawa. Ba't hindi ninyo gawin? Naalala ko noong yung panahon ni Marcos. Ang daming mga baka, kalabaw, binibigay sa mga farmers para may katulong sa tawag doon, sa pagbubungkal ng lupa. Kumusta na yung Carabao diyan sa
parting kwan yata yon, Central Luzon. Kumusta na yon? May milk production pa noon. Ang gaganda ng programa. At yung cow dispersal po, sa mga barangay, napakaganda. Bakit? Pag lumaki yun, yung policy ganon, pag sa pigpapaugbon, pinapanganak, bibigay sa'yo ito, baka, mag-asawa. Pag nanganak, ibibigay sa iba. So, multiply siya ng multiply. Napakaganda. Then, you can, sell para sa ibang needs mo. Pero wag mong uubusin para yung baka mo mag-multiply ng mag-multiply. Pati mga kambing. Ngayon, ang minomultiply natin ngayon, variant. Ano niya? Kumusta? Bumaba na ba yung takot ng mga tao? Uwan niya, gawa tayo ng bagong variant. Yan lang yan. Ang i-multiply po ninyo, baboy, kalabaw, baka, kambing, pati yung tupa. Masarap pala yung kuwan ng tupa. At yung tawag dito, mga chicken, na mga native chicken, yung pwede mo lang bitiwan dyan sa barangay. Mayroon pa ngayon. Pahirapan. Kaya nagmahal po, pahirapan. Pati yung baboy, yung mga natural, native, pigs. Ginawa ninyo lahat commercial. Kailangan, ang tawag doon, kailangan bumili ka pa ng feeds. Kaya siya mahal. You have to buy the feeds. Ang dapat encourage ninyo, yung hindi na kailangang bilhin yung feeds. Yung panahon namin. Hindi man yan oso. Yung mga native pigs, maninipis yung taba, masarap pa. Pwede man lang itali dyan sa parang kalabaw. Kumakain ng mga damo. Tapos yung kaning baboy lang galing sa tira-tirang pagkain. Kaning baboy ang tawag niyan, di ba? Sapal. Tapos yung mga tira-tira. At yung anong tawag doon? Yung sapalay. Yun lang, mga kababayan, yung pagkain yan. Very cheap to raise pigs. Mga pig pen. Ano ginawa ng mga olopong? Kinomercialize ninyo kasi naniwala kayo sa mga kwento nitong mga elite people. So ngayon, hindi ka na pwede na sinabotahin nila po. Hindi ka na pwede na anong ataman? Hindi ka na pwede mag-alaga ng baboy, mga kababayan, na hindi ka bibili ng feeds. Bansot. Alam ba ninyo? Parte yan ng agenda ng mga kabalers. So that you become dependent on them. Diyan nga sa Amerika, namili na dyan si Gates ng napakalalawak na lupain para para sa food production ng GMO. And that is the new age of this world, mga kababayan. They want to control the food production. And they are controlling the food production. Hindi they want to control. Ay, mali pala, no? They control the food production. Kung alam lang ninyo. Kaya ngayon, pati palay,
Hindi ka na pwede, noong panahon namin, panahon ng tatay ko, pwede ka na kumuha ng banhi din ba sa Tagalog yon? Binhi. Yung itatanim mo uli, kukuha ka lang, pipili ka doon. Yung mga magagandang seeds. Ngayon, kailangang certified seeds. Galing sa kanila, mga multinationals. Ganon tayo pinagluloko nila. So they control the planting. Pag hindi ka bumili sa kanilang certified feeds, hindi ka man makaani ng maayos. Dinestroy nila yung kalupaan natin sa pamamagitan ng mga commercial fertilizers that destroys the fertility of our land. Ganon po tayo pinagluloko nila. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng nangyari sa atin po, kagutuman, giyera, pandemonyum, all of this, mga kababayan, has the handprints ng mga kabalerns. Mayroon silang balik po tayo sa dati, mahal na Pangulo. Balik po tayo sa dati. Huwag tayong paluloko sa kanila. We have to encourage organic farming. We have to go back to the native way of raising hogs. Hog raising. Yung hindi dependent sa mga multinationals. Pag hindi natin ginawa yon, talagang magkakagutom po tayo. Backyard gardening. This is during the time of, during the time of Marcos. Na noong panahon niya, mga kababayan, may problema na tayong ganito. Pero only during his time, nagawa nating makapag-export sa ibang bansa ng bigas. At you can just imagine, mga kababayan, dito sa ating bansa, tayo yung may International Rice Research Institute. Yun, in-invite ng ating Pangulong Marcos. But you know, ano yung nangyari? Alam na ninyo. Yung India, yung Vietnam, yung Indonesia, yung Malaysia, all of these people, nagpadala ng tao dito para mag-aral sa IRRI. Sila na ngayon na nagsusupply sa atin. Ano nangyari? Kung hindi tayo mga nakakahiya. Yung nag-aral sa atin dito, tayo yung nauna, sila yung naging self-sufficient. Sila yung naging exporter ng mga bigas. Tayo namimili na lang. Tapos ngayon, wala, binabayaan na eh. Poproblema kayo kung bakit mataas yung bilihin. Soaring prices of commodities, of food products. Pati yung mga dilata. Paano hindi tumaas ang presyo ng mga dilata, yung mga industries ngayon hindi makapag-produce ng maayos. You limit the production, the economic activity of these industries. Bakit? Naniwala kayo sa pandemonyum. Magkakagutom talaga. Sa katarantaduhan ninyo, magkakagutom tayo. That's the reason why naniniwala tayo, mga kababayan. All this designed, mga kababayan. This is a controlled demolition of our economy that will result to famine, hunger,
famine. Not only in this country, all throughout the world. Kasi global yung sabotage na ginagawa po nila. At hanggat naniniwala kayo sa protocols nila, this will continue. Maniwala kayo po sa hindi. Papasok tayo doon sa matinding kagutuman, mga kababayan, mag-ready po kayo. Noon pa natin ito sinasabi. And I believe that it will happen in the near future because it is prophesied in the Word of God to come in the last days. And we are living in the last days, mga kababayan. There will be wars and rumors of wars. Famines, earthquakes, pestilences in diverse places. Yan po ang warning ng Word of God. O ngayon, mga kababayan, sa Israel po nagkagulo. Naglabo-labo. Bakit nagkagulo? Orthodox Jews clash with police in Israel as some religious schools open in violation of the lockdown. Hindi na makatagal yung mga pinagsasabong yung mga tao ng mga kabalerns. Kawawa tayo. Clashes broke out and arrests were made in 3 Israeli cities as police moved into shutdown yeshiva religious schools that opened for students despite the lockdown. In Jerusalem, water cannons were also deployed. On Sunday morning, hundreds of Orthodox believers gathered to defend the yeshiva in Jerusalem's neighborhood of Mea Sharim, a Haredi stronghold in the city. Religious schools that teach the Talmud in the Torah sacred texts are scheduled to open for in-person studies this week, which contradicts the restrictions by the government of Prime Minister Benjamin Netanyahu. Di ba niya? Magbubukas na kami. Ayun. Punersa ng mga pulis, naglabo-labo. Bogbogan dito, bogbogan doon. Kita ninyo? Pinagsasabong po nila. Pakinggan ninyo. As soon as the police arrived, the protesters began tossing foreign objects at the officers and shouting obscenities. They labeled the police Nazis. Sabi ko sa inyo, the Nazis of the old time are coming back in the form of the emerging world power. They're coming back. In the government that will take over the whole world. Sabi ko sa inyo, 1,000 times of the Nazis. 1,000 times. O gayon, mga kababayan, dito tayo kay Baygon. O, nagsisi yung mga union. Unions that endorse Baygon are now criticizing him. Ilang araw pa lang si Baygon. For canceling Keystone's pipeline that will kill thousands of good-paying union jobs. Deeply disappointed niya kami. In one of his first actions in the White House, President Baygon canceled the Keystone XL pipeline. Now the unions that supported Biden are criticizing the newly elected president for the political move that they say will kill thousands of good-paying union jobs.
The Keystone XL pipeline was first proposed in 2008. But the Obama administration vetoed the 1,200-mile pipeline in November 2015. On his fourth day in office, former President McDonald signed an executive order to advance the 8 billion Keystone pipeline project, which would pump 35 million gallons of crude oil a day from Alberta, Canada, to Steel City in Nebraska. Tinigil, multi-billion. Sabi ko sa inyo. So, ito yung presidente na iniloklok ninyo na kahit hindi man na inanalo, inilagay doon. Sabi ko sa inyo, this man will preside the collapse of America. Sabi ko sa inyo, they are collapsing America so that to give way for the emerging global power. America is being destroyed by people from within. An American army, the armed forces of America, controlled by a global power this time, with their puppet sitting in the White House. Nakita ninyo, last week, pag-upo ni Baygon, yung antipakto tapos yung BLM, buwelo sa panununog, hindi man walang nagsasaway. Buwelo sa sa pagpasa. Yung mga walls na salamin ng mga buildings, ayun, pinagmamaso. May sanib yung nagkakatakot sa neighborhood po na madaanan nila. Ganun na po ang nangyayari dyan sa Amerika. And this time, sising alipin kayo ngayon. Bakit kasi niya? In-endorse natin. Yan pala yung papatay sa ating trabaho. Ang pagsisisi laging nasa huli. Ganon din po ang mangyayari dito sa mga Kabalerns na to. Magsisisi din sila. Because these Kabalerns and the supporters of the Kabalerns, our leaders in this country and all throughout the world, they are setting up their own trap. Laman ninyo na ganon? Ang ginagawa ng mga taong ito, nagsiset up sila ng sarili nilang patibong. Pagdating ng oras, yung patibong na yon, sila rin yung mahuhulog doon at hindi sila makalabas doon. And that is the tribulation period. Hindi sila makalabas doon. And our Lord Jesus Christ will come to end their activities of yung ating Panginoon mismo yung tawag doon will intervene. Cut short pala. Ang tagal. Ang tagal pumasok sa isip ko. Kasi pag hindi po mag-intervene yung ating Panginoon, no flesh will be saved. Kaya po, ang ginagawa ngayon, for your information, including our President, dali lang po, may tumatawag kasi. Itong IATF po,
Hello po ay ATF kung nanonood. Bakit parang dumilim? Alam ba ninyo, tinutulungan ninyo yung mga kabalerns. Okay lang siya. Tinutulungan ninyo yung mga kabalerns na bumuo ng patibong. Right now, yun ang ginagawa ninyo. Yung patibong na mismo kayo ang matatrap. Right now nga, trap na kayo eh. You are trapped sa sarili ninyong patibong. Hindi ka dyan makalabas, sigurado. Yeah. Nagtulong-tulong sila. Nakumbinsi kayo. At lahat ng resources natin, hihigupin nila. And that is part of the trap. You know what? Kaya magkakagutom eh. Yun sinasabi natin kanina eh. Magkakagutom kasi yung pera natin na imbis ibili ng pagkain, binili ng pang-swab. Swab test. Doble. Yung pambili ng pagkain, mga kababayan, pambili ng face mask, pambili ng yan ang mga tao ito. At yung matindi na hihigop ng ating resources, ibibili ng bakulaw. Worse, yung bakulaw, di man sigurado kung ano yung magiging epekto sa ating katawan. You see? That is the trap. In the ultimate trap, you believe. The ultimate bakulaw na itatatak sa bawat isa sa inyo, hindi po kami makikisali dyan sa ultimate kwan ninyo. That is the ultimate trap of Satan. Hindi kayo dyan makalabas, sigurado. In the trap is not only in this world. Ay, nawala, naputol. Ay, baka nag-ano? Nalubat. Nakalimutan. So anyway, mga kababayan, tapos na din tayo. Dito na lang po tayo magbabasa. Naputol na doon. That ends our discussion. Anyway, ganoon na lang po. Naputol po tayo doon sa kabila. Nalubat. Nakalimutan natin. So, ito pong ating programa ay atid sa inyo. Yung mga kwan po ng Firmax at Automax. Dito na tayo sa inyo mga initial reactions po. Yung mga comments po ninyo, basahin pa rin natin. Anong nangyari, sir? Tumagilid kayo, sir. Nagsirko. Nagsirko? Dito na lang po tayo sa basahin natin yung mga reaction niyo sa vlog Triple Kill TV. Naka-stop lang po kayo habang naglo-loading. Sandali lang po. Baka maibalik namin. Po. Para sa gusto na Salin Almiron, repent and pray hard. Nawala. Dali lang po Jaime hindi talaga magigising ang mga nasa government sedan kasi hindi na sila ugaga sa kabibilang ng pera. Harlene Kayabyab, na swab test na sila nung pagdating dyan sa Pinas. Nung malapit na silang makompleto 14 days, nag-swab test ulit. 3,800 binayad nila.
Hindi man po ganon yung nangyari doon sa tumawag sa atin. Hindi pa po natapos yung 14 days. Gusto siyang i-swab uli. 5 days pa lang. So, what's the purpose of that? Oliver Malya, Sir Dan, wala na akong believe dyan kay Digong. Nabodol-bodol rin niya tayo. Believe na believe ako yan dati. Minumura lahat tapos magmamakawa lang pala kina Ayala at Manny Pangilinan. Kaya wala na yan. Harleen Kayabyab, dito po sa Taiwan, dapat ang gayahin ng Pinas. Lahat ng mga matatanda, may mga garden, mga yan. May mga private land dito na pinaparintahan yung malalawak na lupain para mapagtaniman ng mga gulay. Maganda. The best yung ganong sistema. Diana Aida Gutierrez, Carabao Center po, nasa La Union. Yun! Nakalimutan ko yung tawag. Carabao Center pala yun. Panahon yun ni Marcos. Jaime magandang morning po, Sir Dan and family. Salamat sa Diyos at nakahabol din po ako sa live ninyo. God bless po. Pau Visconde, Sir Dan, yung 1987 Constitution, 34 years kaya itapon na sa Poso Negro. Stevio, ngayon Siabo na isulong ng mga dilawan sa gobyerno, ganyan kasiraulo. Mabuti pa dyan sa Cebu pala, no? Mga kababayan. Dyan sa Cebu, may nag-chat sa atin. Nag-aalala sila, baka ibalik sila sa ACQ kasi may isang barangay daw, dumami yung kaso. Ganun ba? Dumami yung kaso ninyo dyan. Cynthia Franco. Ay, Ma'am Cynthia Franco. Hello po. Good afternoon po, Sir Dan. In this very hot weather in Melbourne. Ceci Master, watching from Texas, USA. Donson Tiongson. Dalawa ang candidate na antikristo, si Macron at Obama. Bumalik siya. Dali lang po Pasensya na kayo, naputol tayo kasi yung battery hindi pala nakasaksak sa biglang naputol. Naibalik din, na-restore din ni Kuya. Lorisa Caba, Sir Dan, sa probinsya po namin, hindi po yon binabayaran mga baboy namin. Sabi nila, patay na lang. Ganun nga po. Paano hindi maghirap yung mga tao? Balik tayo doon sa dati. Kasi may 600 plus pa rin. O 800, bumalik. $949. Nag-bounce back ulit. Ayos. Pasensya na po kayo, nakalimutan namin. Ganon talaga ang buhay. Barry Oxon, watching pa ng ads. Nagko-commercial dyan sa inyo? 1,000 plus na ulit. Okay na po, sabi ni Rosalie Bernardino. Buti na lang, kabalik tayo. Si Rivera, akala namin nasa Butahe. Nasa Butahe na naman po, live stream niya sila. Hindi pa. Brown out. Yung battery, hindi man brown out sa amin. Yung battery, biglang nawala. Lobat. Ay, Madam Elizabeth Levy, kamusta
Kumusta po kayo? Ayan, okay na Sir Dan. Buti, hindi kayo kala namin, na-rapture ka na. Ganon ang magiging sistema during the rapture. Pak! Nawala na lang. Wala na. Pero hindi man po ito mag-free siguro. Mawala na lang bilang. Pak! Maiwan yung lakos dito. Maiwan yung lakos. In a twinkling of an eye. Ganun nga po. Na mahinga kayo ng sandali, Sir Dan. Ganun po. Sinciano Pilayo, Sir Dan, wala naman po palang silbi ang Bacolao. Wala naman palang power kahit magpabakulaw. Kasi yung protocol is still pa rin. Lokuhan. Pinaliwanag na natin. That is their style, their way, kung paano tayo i-kondisyon na ganon ang ganon ang anya, kasi kailangan natin ng mag-observe ng protocols, kasi pwede ka pang ma-infect at pwede ka rin mag-transmit. So, question. What for? What is Diyos? May Tagalog niyan. Anong silbi? May isa pa. Nakalimutan ko lang. Anong silbi nun? Ba't ka pa tumanggap ng job? Gano'n naman pala. Ayun ang paliwanag. Unahan na natin ang paliwanag. Ang paliwanag nila niyan, kasi yung kuan niya talaga, ito. Ito yung final. Trial lang niya yun. Pag ito ang tinanggap ninyo, this is the ultimate. At pag wala ka niya nito, hindi ka magkakain. Sabi ko sa inyo. Trinidad Matias, what is the point of taking tama. What's the point? It is useless. Nililito nila ang tao, sabi ni Ronel Cortez. Tama kayo. Nililito nila sa pamamagitan ng mga nakalilito na mga, hindi man siya paliwanag, panglilito. Di ba? John Cyril, Sendan, try natin panoorin ang pagturok ng Bacolao kay Lomi. Pag live siya, magpabakulaw. It is a theater. Lahat ng mga nagpabakulaw ng live, parte yun ng mga drama nila para itulak kayo sa ganon. Bilin not hindi tribulation but depopulation. Depopulation muna po. Before the tribulation, depopulation muna. Raymond Amistad, iwan ko ba sa gobyerno? Mga buwag na. Di na sila nag-isip. Yahweh Gonzales, nililito ang mga tao kasi ang product of selfishness. Glinog Hendio, Sedan, totoo ba yung nasunog daw na paggawaan ng Oo po. Totoo yon. Nakita ko yung balita. Nick Borromeo, kahit magpatusok pasamata si PRRD ng Bacolao,
ng Bacolao, di pa rin ako tatanggap. Syokon, Sir Dan, sa ibang bansa, pwede ang netizens bumili ng swab kit at specimen nang dalhin sa lab. Dito sa atin, ayaw ng mga pulpol. Ayaw nila. Lab lang TV, zombie apocalypse na po. Sunod-sunura na po sa Cabalerns, nag-mass face shield, sunod Bacolao na. Yun ang meaning. Gino Paunel, Sir Dan, nangyari sa'yo, practice ng rapture. Practice lang po yan. Yan ang mangyari. Tapos yung mga maiiwan, hanap din ninyo ako. Tetsi Otero, anong alaga ng lahat ng ito sa Tagalog po? Tama. What's the point? May kanyan, may pananalita kasi, parang Spanish siya na naintindihan natin. Nakalimutan ko lang. Roberto Regal, sa araw ng paghukom po yon, mangyayari sa kumukulong langis at asopre sa dagat-dagatang apoy, kalalagyan ng mga devils. That is the trap set up by the Mamaw and the Cabalerns na deceive ng Mamaw. Halimaw ang ibig sabihin. The beast sa English. Itong mga Cabalerns, deceive ng Mamaw, kasama sila doon. So it is a trap. Na sinet up mismo, silang nag-set up kasama doon. Ngayon, yung mga na-deceive nila dito sa mundo, kasama rin. Yun ang mga maiiwan. Kaya kayong mga pilosopo, kasama kayo doon. Magkikwento kayo doon. Kung may time pa kayo magkwento. Porke? Ay, hindi ma. Porke? Hindi porke. Ang galing-galing nilang mandinlang. Nasa influence kasi siya ng the spirit of the Antichrist. Nasa influence. Yeah, ganon. Mr. Exid, kung ikaw ang pinuno ng bayan mo, Sir Dan, di ka ba mahiya niyan? Kampi ka sa korap, papatayin mo pa ang mga kababayan mo. Yun nga mo. Kakahiya. Rolls Royce, good PM po, Sir Dan. Watching from Campotao, Cebu City. Dolores Sabalya, masayahin kayo ng tao, Sir Dan. Ganyan talaga pag sa buhay ang salita ng Ama. Kaya nahawa po ako, mas effective ang salita ng Maylika. Hindi man dapat tayo, Hindi man dapat tayo nag-aalala. Kasi yun ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala. Bala siya niyan. Siya po ang makikipaglaban, hindi naman tayo. Hindi man po tayo ako yung makikipaglaban. Hindi man po ako makikipaglaban. Wala. This is not my fight. It is the fight of our Lord Jesus Christ. Anong papel natin? Warn people. Warningan natin. Warning. Yun po. As we warn, idali natin ang ating mga kababayan sa ating Panginoon. Yung gusto lang sumama. Yung ayaw sumama, dyan ka lang. Dyan ka. Huwag kang sumama sa amin. Yung gusto lang. Gusto mo doon? Okay. Ayaw mo. Theoretical sila sa bakok. Ayaw mong sumama sa amin. Di wag. Problema ninyo yan. Kami, yung iniintay po namin, yung awarding doon. Award. Habang nagtitribulation po kasi dito, doon may awarding. Tawag po, Judgment Seat of Christ.
Tararararan, parang graduation exercises. Tararararararararan. First honor. Yung mga lingkod, may mga award sila. Mga award. Habang binubuhos yung judgment dito sa mundo, kayo, yung mga naiwan, magiging zombie kayo. Ah, 64 na kayo. Bakukang series. Sir Dan, sa Spanish po ay para que. Tama. Di ba yung para que? Naiintindihan natin lahat dito. Para que. Hindi porque. Maraming salamat. May Olivar. Yun talaga yung gusto kong iniisip ko kung ano yon. Para que nagpabakulaw ka. Ganon din pala. What's the point? Tapos sasabihin ninyo, mag-i-issue kami ng certificate ng Bacolao. Get pass dyan. Yung get pass pa lang sinare ko. Dinilit. Yung attachment sa akin, pero binalikan ko doon sa timeline ni Mayor Isko. Nandun. Yung sa SM, na get pass, na ipinaliwanag ko kung ano yon, magiging pera ninyo yon, ay inalis sa timeline ko. May notice doon na attachment na available kasi daw sinare lang siya sa small group or dinilit ng mismong. Tinignan ko, nandun pa rin. Pero sa akin wala. Bakit? Kasi doon sa atin, pag nabasa yun ng mga followers natin, maintindihan na ito na pala. Mayroon pala silang ganito. Ayun. Irineo de la Paz, deleted nga. Deleted po. Deleted doon. Pero tingnan mo kay Mayor Isko, nandun pa rin. Yung get pass. Randy Canto, Sir Dan, Chip, after 5 years po siguro, pakiramdam ko muna po epekto ng Bacolao sa tao. Sa huli na po ako, parang si President Duterte. Itong mga officials natin po, kung magpapakuan yon, drama lang yon. Para lang, yung tao, i-encourage kayo. Promotion lang po yon, propaganda. Yung gawain nila. Pagkatapos, pag na-disgrasya, hugas kamay sila. Poncio Pilato sila. Nerissa Igno, sa nursing home po na pinagtatrabaho ko, laging topic ang nararamdaman nila sa nervyos sila sa UK po. Ako, Sir Dan. Panoorin ninyo si JD Parag. Yung may isang kumpanya daw, lahat ni-require yung mga empleyado. Nag-report sa kanya kasi baka member nila yung isa doon. Sa lahat ng empleyado, lahat ni-require 50% sa kanila yung nagkaroon ng severe, as in severe, nagkumbulsyon yung iba. Kaya magkuhan po kayo. Mag-research kayong mabuti. Ito mga taong ito, ang iniisip lang po nila, kala ninyo yung kaligtasan natin. To their mind, kaligtasan natin. Jig 7.
Yun ang gusto nilang ipaintindi sa atin, kaligtasan natin. Pero sa totoo lang, most of them, hindi kasi natrap na sila. Di maka-trust, nakakommit sa World Bank, nakakommit sa Hudas, etc. Ibali niya, may kita naman tayo rito. Hindi man tayo maka-trust, tuloy na lang natin. Eduardo Garcia said, totoo ba ng pagsakay mo sa bus, hanapan ka ngayon kung swab test ka na, may swab test ka na? Eh, wala pa akong ganon, pero nabalita na, but ultimately ganon, kasi may batas. May batas. Naka-pending ngayon, ay hindi pa man batas, proposed law. Hingan ka ng passport. Before ka man na-issue nila ng passport, una, swab test. Pangalawa, bakulaw. Pag nabakulaw ka na, issue ka ng passport. And that is your pass. Pwede kang mag-travel kung saan. Jeep, eroplano, bus, tricycle, lahat. Pati sa mall. Yun ang gagawin nila po. Yawi Gonzales, huwag niyo pong pagdiskitahan ang Pangulong Duterte. He have a good reason. He is smarter and have good humankind, good heart. Kaya nga po, masata na ako, malapit na ang terms niya. Anong masata? Mas madaming magandang mangyayari. Sorry po, mabibigo po kayo sa inyong mitiin. I have to tell you na ang susunod na mga araw, hindi po maganda ang mangyayari. Try mo, mga ilang buwan lang. Hindi po mangyayari ang magaganda, masasama ang mangyayari. Alice G, I'm praying na makauwi po bago mag-mandatory po bakulaw. Kasi dito sa Jeddah, January 1st na-announce na pinag-aralan na maging passport ang bakulaw. Hindi po maganda ang mangyayari in the future. Kitang-kita po sa mga pangyayari. Kung umaasa kayong gaganda pa ang it will get worse before it will get better. It will get worse first. Worse and worse and worse. Every day. Ngayon, hindi ko man po binabawal sa inyo ang umasa. Umasa pa rin kayo. Yeah. Hindi po dito sa mga taong ito ang totoong pag-asa natin. Hindi. Learn the ABC of salvation pag hindi pa kayo ligtas. You have to learn the ABC of salvation. Doon lang ang pag-asa. Umasa ka rito? Palala na po itong palala. Hindi na to, tuloy-tuloy na to. Makikita mo sa mismong thinking ng mga leaders natin, malala yung tama. Yawi Gonzales, kaya nga si BBM na presidente next election, kaya agree ako na wag na tumakbo si Sara. Prangkain kita. Alam ba ninyo, kahit ako, Bongbong Marcos ako, Jaime Marcos ako. I prefer Bongbong and Jaime Marcos kaysa kay Sara. Sabihin ko na sa inyo. Alam nyo ba na kahit si Bongbong Marcos pabor sa bakulaw? Nagkitingnan ninyo. Kahit sinong umupo po, tuloy ang bakulaw.
Tingnan ninyo yung vlog niya. Yung latest vlog niya. Tingnan ninyo. So kahit sinong umupo, tuloy ang bakulaw. Mabuti na yung. Pero kung magka-election pa po sa magka-election pa po sa 2022, kung magka-eleksyon, tumakbo si BBM ay boboto ko. Kasi, anyway, in the future pa yan. Who knows, baka si BBM magbago yung. Hindi man natin alam, baka magbago yung kaisipan niya, yung stand niya, nakita niya, observe niya. Ay, oo nga, delikado nga. Oh. Pwedeng ganon. Di ba? At least po, kasi, ano ang advantage kung si BBM? Yung pera kasi po na dapat pakinabangan ng mga tao, yung galing sa ay si Violeta Bernardino, Serdan, hindi nalilito para manglito at magkamal sila ng pera. Kaya kawawa sila Juan at Juana watching from California. $5 may isa rin. May isang super chat. Randy Canto, Serdan, ano nga yung sinasabi ko kanina? At least po yung gold and the so-called hidden wealth na nilabel nilang ill-gotten, yung itinabi ng dating Presidente Marcos, kung si BBM po, di may magamit tayong pambili ng mga pangangailangan natin, di ba? Jackie Villarino, ayaw ko na bumoto kung walang taong magbabago bago sa pananaw sa mga bakulaw. Lahat po yan. Ganon. Celia Diaz, Serdan, I still have faith in our government, especially President Duterte. Sabi nga sa Bible, God allows and install a government according to His will. Let us pray for them instead. Yun po. Kaya sabi ko, continue praying for our leaders, especially yung ating Pangulo na member na po ng Caballerns. Kasi yun lang po ang pamamaraan para ma-change yung direksyon ng ating bansa at maiwas sa kapamakan yung mga tao. But all this, tama ko po kayo, God allows it for His purpose. Sabi sa Word of God, magaganap ang dapat maganap. Nagaganap nga. All these things must come to pass. So pray for our leaders, for wisdom. Ganun ba? And ultimately, pray for the salvation of your soul. Yun ang pinakamalaga doon. Maligtas yung inyong kaluluwa. Kasi hindi natin mababago ang script ng Diyos. May script yung Diyos eh. And all our leaders, including these evil people na Caballerns, within the framework ng salita ng Diyos, good or bad, lahat yun dapat maganap. Hugo Lomerio, ang popo na lang iboto natin siya, di naman ang sinusunod. Cabalern yun. Stormy Sunny. Nasa top. Wala na po magawa si Duterte sa Meralco, Telco at Tubig. Alam ko po, nagsorry pa siya sa oligarch noon. Luisa Talisik, Sir Dante, may kaibigan ako na taga-Israel. After turok po, nagka-migraine. Then nag-light
lightheadedness at naramdaman niya na parang lumulutang siya at craving siyang lakas niya kumain. Yun, pati pangina. Ganon. At hindi naman nila yon pinasisinungalingan. In fact, ina-advertise pa nila, these are the possible reactions. Di man nila, hindi man na niya yan. Oy, akseptado nila. Pero habang akseptado nila na gano'n ang posibleng mangyari sa atin, bakulaw pa rin. Yun. Bakit gano'n? Di ba ang dapat sana, pag gano'n, ang iisipin mo, ganito. Mga kababayan, hindi pa tayo pwedeng mag-roll out. We suspend the roll out till after magkaroon tayo na talagang sigurado. Based on our experience for the past decades, itong bakulaw ay kailangang pinag-aaralan, tinitest many times for long years. Not 1 year, not 2, not 3, not 4. Dapat yun ang matino na leader. Ano yan? Nag-aaway pa sila? Bakit niya, kailangan niya makabili na tayo? Nag-aaway sila? Madaliin na ninyo, anya. Bakit mo mamadaliin? Na kahit nga walang gamot, 99.9% ang recovery. Ano nangyari sa tuktok mo? Di mo man ginagamot, di man mamatay, naka-recover. Pagkatapos gusto mong madaliin. Anong klaseng reasoning meron itong mga taong ito? Kaya lang, nawala na nga po sa katinoan. Si Satanas na kasi yung nagkokontrol sa tuktok nila. Stormy sabi, alam naman po ng officials na mali ang bakulaw, pero under na po sila ng power ni Satanas. Oh, sakto? Barry Oxon, kung si BBM ang magiging Pangulo, mangyayari ang sinabi ng tatay niya, this nation will be great again. Teresita Ortiz, wala na po eleksyon na magaganap, sigurado po yan. Malamang. Mr. Exceed, ano ngayon? Hindi dapat pala magsaya sila. Femi Warbal, wala na po tayo magagawa sa Agenda 21. Buong mundo na po ito. Baon na po sa Western country. O nauna po sa Western country. Nahuli lang po tayo. Kay God po tayo magtiwala. Wala na po normal, kundi abnormal. Yeah. Tanggap nila po. Abnormal na po sila mag-isip. Edna Alcantara, si Francis Leo Marcos, ang tunay na anak, siya ang magmamana ng trilyones, nakalagay sa testamento ang nanay niya, taga Cordillera, Doña Remedios Carino. Tatay niya, si Ferdinand Marcos. Ikori Ocho Video. Palagay ko rin, Sir Dan, matutuloy ang election next year at gagayahin nila sa US mail and voting ang sistema para maipo ang cabalers, ang mga liberals. Yan lang yan. Pag ganoon. Ronel Cortez, MLLB, Hayabusa, sige ikaw na lang for president. Ako na lang ang president tatakbo bilang president para sigurado, mahirap magtiwala sa iba. Siya na lang daw. Ikaw na, hindi na lang ako tatakbo sana ako, kaya lang, ikaw na. Sige, at least nanonood ka sa akin. Di ba? Yung Pangulo, hindi man nanonood sa atin. Oy, si Sir Eric Bryan, oy,
For this be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled, sabi sa Luke 21-22. Si Madam Yashoda pala, yan, ha? Oh, basta si Madam Maria Teresa Yashoda, diyan sa, tapos yung apo niya yon. Tapos yung apo niya, kahit maliit pa, ang cute-cute, dyan sa Japan. Magandang umaga. Luisa Talisik, Serdan, may kaibigan ako sa taga-Israel. Ay, nabasa ko na yon. Dominga Pascua, o nga po, Serdan, gumaling naman ang mga positive. Bakit minamadali? Pero bulag na bulag sila sa truth. Sunod-sunuran sa mga kabalins. Kahit nga po wala tayong gawin, hindi man dapat tayo natataranta nito? These are, sabi ng mga World Doctors Alliance, itong sinasabi nilang pandemonium, the same lang po ito. Sila lang naman na nagsabi na ito'y iba, bago. The same to, pinangalanan lang nila ng bago para gamitin panakot sa atin at i-post nila yung agenda nila. Yun ang totoo niyan. Hindi po ako nagsasabi niyan. Mismo na nag-aral dito sa... Panoorin po ninyo. Tingnan ninyo yung mga sinasabi ng mga matitinong doktor sa Bichot. Stop the... Stop the... Oy, pakishare nga, Sir Ireneo, pakishare nga yon. Stop the nga yon? Hindi stop the crime. Yung mga doktor, kasi pag sa messenger lang ninyo i-share, kasi pag sinare ninyo mismo sa Facebook, galit na galit nga po yung galit nga po yung mga doktor dito sa Flatten the Fear. Asa na yon? Kasi ang pinakikinggan na daw, ito, i-share ko sa inyo. Facebook has done it yet again, sabi dito, ng Flatten the Fear PH. The supposed medically experts, fact-checkers at FB have once again decided that they are much better than at medicine than the actual doctors. One of whom he is a cardiologist, professor of medical, and vice chief of international medicine of Baylor, while another is a Yale professor of epidemiology, who wrote this paper, which was published in the American Journal of Medicine for all the world to see. Once again, I am challenging the fact-checker, grossly misnamed fact-checkers, the fake and grossly misnamed fact-checkers, to present us with your credentials and show us why anyone at all should believe that these doctors are wrong and you are right. Challenge sa inyong mga chicken pox. I-present daw ninyo ang credentials ninyo at titingnan natin kung ano ang inyong credential sa medicine para sabihin ninyo mali ang sinasabi ng doktor. Kasi ang makikita mo doon, your post goes against our community standards on misinformation that could cause physical harm. Paano ninyo nasabing? Ang sinabi ng mga legitimate doctors, epidemiologists, cardiologists, scientists, mali at kayo yung tama. Sa inyo, misinformation. Paano naging misinformation yon? Prinactice nila yon for so long. Ayan.
Nag-aral kayo sa medical school. You have your 20 years experience. Cardiologist kayo to speak on this topic. Tapos sasabihin niyo, this could cause physical harm. Kaya this is a misinformation. Tak! Delete. Ano nga po yung credentials ninyo? Saan kayo nagtapos? Anong tinapusan ninyo? Medicine kayo? Medical doctor kayo? To question the statement of these people na hindi man pipitsugin sila, Vice Chief of International Medicine. Ayun. Hindi ko sa inyo. Di man po sila actually nag-check. Ang gawa nila kapag may nag-report sa 3, MORPAC, suspended ka na. 3 persons. Philanthropist Nick Borromeo. Wala naman talagang credentials lalo na sa UP Octopus. Saan ka nakakita graduate ng masteral sa economics, political science at mathematics, pero virology expert daw? Anak ng katangahan naman. Yun ang pinakikinggan. Pinakikinggan ng taga-gobyerno. Yung research ng UP Octopus. Yung sinabi ng mga virologist, yung mga nag-practice mismo ng profesyon nila sa medicine, ayaw pakinggan. Gonggong. Nakakainit ng ulo, di ba? The real scientists, mga kababayan, dinidisregard nila. Dinidisregard nila. Yung mga political doctors na makikwarta, tulad ni Nino, yun ang Josephine Ejeri, hindi medical doctor siya, mga ulupong, mga chemical doctor siya. Oo. Bioweapon yung ginawa nila. Hindi ko sa inyo. Pinaglalaroan tayo nila. Lisa MC, why they're pushing the Baculaw so hard while washing hands and using sanitizer can kill the Gusto talaga nila push ang one world government. Yun ang talagang pinakang goal nila. Yun ang motivation nila. Ginamit lang po ito. Ginagamit nila gira, pestilences, climate change. Yan. Yan, niniwala kayo dyan. Sir Dan, according to Kaanto, nawak ni daw ni ang mundong kaya. Wala man yon. Hindi man sa Huwag masyado nagkuhan doon sa itong sinasabi mong channel, nang tingnan ko po siya, tagahanga ng mga aliens. Pag tagahanga ka ng aliens, alam na. You believe in aliens? Tapos na. Doon pa lang, alam ko na hindi siya reliable. Pero kung ang aliens, to your mind, they are fallen angels, tama yung thinking mo. Pero yung aliens na understanding ng general understanding ng tao, deception po yon. Aliens are fallen angels, demons. Yun lang po yon. Those people who believe that aliens are the aliens you believe, na you are deceived. The Word of God can never be wrong. Aliens are fallen angels. Binago lang na Satanas ang pangalan niya para hindi ninyo siya
kilala. That is part of the deception of Satan. Nelly Rafael, believer yun. Wala. Pag ako nag-president, magpagawa ako ng YouTube na pang live streaming para makausap po ang mga tao at malaman ang mga hinaing nila. Gagawan ko agad ng aksyon. 1,600 uli. Bumalik uli yung level ng nag 1,000 plus tayo kanina. 2,000 plus. Jenny Flores, Sir Dan, ganda ng kulay ng t-shirt mo. Lolong. Buaya. Marde Virganyo, dapat po si Doc magkandidato presidente, di sigurado ang panalo, parang si Biden. Dominga Pascua, o nga po Sir Dan, gumaling naman po, positive. Ay, nabasa ko na pala to. Tan Mayla, sino yung nag-comment na anak ni Mang Ngosin, si Ferdinand Marcos? Wag mag-away. Yan mo na yon. Stormy sabi, Sir Dan, hindi naman po ginagamot yung naka-quarantine, hinihintay lang magkasakit at mamatay sa nervyos. Di man nga po ginagamot. Saan ganyan pulutin? Tapos bilang sila ng bilang. That is part of their psychological operations. This is a global psyops, mga kababayan. Global psyops po ito. So, bukas naman po, kasi mag-alas 2 na, maraming salamat. Kahit po na yun naputol, bumalik kayo sa panonood. Learn the ABC of salvation before it's too late, mga kababayan. And I would like to endorse to you the episode ni Kwan ngayon. Napaka-importante itong Decision Time Part 2. Hindi ako kilala ni J.D. Farag. Di man kailangan magkakilala kami. Importante yung belief niya, and believe me, parehas po kami. Kaya ini-endorse ko po sa inyo for you to know saan ito hahantong, saan ito tutungo. The questions, kung ito bang bakulaw ngayon ay ito na yung marka ng mamaw, sinagot po doon, malinaw, para wala kayong agam-agam. Kasi tumanggap na niya yung anak ko, etc. Grabe niya, baka ito na yung mamaw. Manood kayo po para malinawan kayo kung ano yung mamaw. Importante yon. Ulitin ko. Ang marka ng mamaw will happen during the time of the reign of mamaw. Right now, hindi pa man po siya nagre-reign. Wala pa tayo sa tribulation, so wala pa yung mamaw. Wala pa rin yung marka ng mamaw. So ano ito? Ayun, tingnan ninyo na. jdfarag.org. In all the scientific support, nandun may mga link, papaliwanag sa atin, ipapaliwanag niya sa inyo. And at the end of the video, yun ang napakalaga doon. The ABC of Salvation. Para hindi kayo pumasok sa panahon ng mamaw. Nakaabang lahat, mga kababayan, ang mga nangyayaring nakikita natin ngayon, nakaabang yon sa pagpasok ng mamaw. So the rapture must be very near. Napakalapit na po ng rapture. At napakalapit na tayo sa great trouble ng mundo. Napakalapit. That's the reason why hindi ako naniniwala na gaganda pa. Hindi na po gaganda. Papangit lalo. Yung mga pangit kasi itong yung mga taong ito, pangit ang ugali. Kontrolado kasi ng espiritu ng mamaw. This is your host, Dante Maravillas, Bullseye. Bye-bye po. God bless everyone.